umaga po sa lahat. Sino po dito maganda ang umaga mo? Okay. Pakitignan nga ang katabi mo, inaantok pa ba siya? Ayan. Siyempre, binigay mo ang lahat sa worship. Di ba? Praise God. Bantayan mo kasi baka makatulog yan sa word. May ganun, pagka sobrang pagod mo, nag-all out ka sa worship. Pagdating sa word, inaantok ka na. Ganun po, minsan na pagmamasda ko yung taong puspos, mamaya natutulog na. Di ba? Anyway, pakibateng yung katabi, sabi mo sa kanya, magandang umaga rin sa iyo. Yesterday, no, natapos po yung ating macro encounter. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa napakaganda at matagumpay na gawain? At umaasa po tayo na ang mga delegates po, especially yung mga nag-participate po sa macro, ay marami pong na-receive sa Panginoon. Amen? No? Yun po yung prayer ko, Lord, umaasa po kami, yung mga pumunta po ron ay talaga namang binago mo. No? Hindi lang sila naging emosyonal, kundi merong pong nangyari po sa kanila. No? Merong kang inayos, merong kang tinama. Amen? Sino po dito mga delegates po kahapon sa macro encounter? Ayan, okay. Pagod na pagod dyan, pero grabe ang Lord, no? Talaga namang bumangon pa ngayong umaga. Praise God. Again, good morning. Wala po si Pastora po ngayon kasi po masama po pakiramdam kahapon pa. Kaya sabi ko magpahinga muna po siya. So binabati ko po si Pastora Yula po sa online. Naka-online po siya ngayon. So, tayo po ay nasa pangatlong linggo na po sa series po natin na One Another. Sabihin nga po natin, One Another. Mas malakas sabihin natin, One Another. Yan, gising na. Sino po dito natatandaan niyo pa yung una po natin diniscuss o yung pinag-aralan po natin ng unang linggo? Okay? Ano po yung una? Love one another. Ano po yung na-receive niyo po doon? That love is what? Love is a decision and love is what? Okay. So, hindi binabase sa pakiramdam ang pagmamahal. Amen. Yan ay dinidesisyonan at hindi yan basta sinasabi lang. Sabi sa Bible, wag lang daw tayo magmahal sa pamamagitan daw ng salita, kundi ipinapakita daw yan sa pamamagitan ng gawa. Okay? So last week naman, ano yung diniscuss po natin? Serve one another. Ano po natatandaan niyo po doon? At tumahimik ang lahat. Ano po ang nangyari po? Ano po nangyari nung Sunday? Para pong wala po yatang na-retain na. Serving God, serving others is what? It is a command. Parang wala po yata, no? Ano po yung tanong mo nga katabi mo, meron ka bang natutunan nung linggo? Kinakabahan ako sa iyo. Sabi mo sa kanya, kinakabahan ako sa iyo. Nandito ka naman, pero parang wala ka yata natutunan, no? And today, crucial po itong pag-uusapan natin kasi naniniwala ako lahat naman tayo dito ay guilty. Diba? So, let's talk about forgiving one another. Okay? Forgiving one. So, alam niyo na po siguro dito yung sentro ng mensahe. Amen? No, yung forgiveness. No? Ang forgiveness, gamit na gamit po yan. Sino dito, practice na practice mo yung forgiveness? Especially sa mag-asawa. Tama? Gamit na gamit yan. Tama po ba doon? No? Sino po dito naniniwala ka na sa relasyon, may mga pagkakataon talaga na hindi kayo nagiging okay, nagkakasamaan ng loob. Di ba? Pag walang pagpapatawad, hindi magtatagal yung relasyon na yan. Kasi parehas kayong imperfect people Tama po ba doon? No? Magkaiba kayo ng personalidad. Di ba? Ng pag-uugali. Kapag pinagsama kayo, huwag ka nang umasa na magiging perfecto yung pagsasamang yan. Tama? Kaya ang pagpapatawad, ito yung gusto pong ituro sa atin ng Panginoon. Handa na po ba ang lahat? Now, the Bible tells us in Ephesians chapter 4, verse 32, it says here, be kind and compassionate to one another. Ito po ay command. Yung one another po na pinag-uusapan natin mula po ng simula, command po ito. No? Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. No? Colossians chapter 3, verse 13. Don't be angry with each other, but forgive each other. If you feel someone has wronged you, forgive them.
Forgive them. Sabi doon, forgive others because the Lord forgave you. Palaging inuulit po sa Biblia na ang pagpapatawad ay inuutos. At nung inuutos ito sa Biblia, binigyan tayo ng motivation. Tama po ba doon? Para gawin po ito. Na ang sabi po ng salita ng Diyos, magpatawad tayo sa iba tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ibig sabihin pala, kapag ka naunawaan mo, naranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos, hindi na magiging mahirap at hindi na magiging imposible sa iyo ang magpatawad sa iba. So, inaasahan po sa atin na tayong mga anak ng Diyos na nakaranas ng kanyang pag-ibig at pagpapatawad, ay ganun din ang gagawin natin sa iba. Dahil yung pagpapatawad na ginagawa mo, reflection yun kung sino ang Diyos sa atin. Tama? Na kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo, ganun din ang gawin mo sa iba. Sino po dito pinatawad ka ng Diyos at sobrang saya at sobrang payapa? Tama? Napakasarap po sa pakiramdam. Tama po ba doon? Kaya nga tayo nakakapag-worship eh. Come on! Kaya po tayo nakakapanalangin. Kaya nga po tayo nakakalapit sa mahabaging trono ng Diyos sapagkat alam natin na tayo ay pinatawad na. Ang sarap po sa pakiramdam, napakasaya. Tama po ba? At sabi ng Lord, magpatawad po tayo. Alam niyo po, pansinin niyo yung mga bata. Nung sila po ay naglalaro. Diba? Kapag naglalaro ang bata, madalas makikita mo, ang liit na bagay pero pinag-aawayan. Yung laruan lang na isa, tapos dalawa sila. Tama? Nandiyan ba tayo? Tapos mag-aawayan, magtutulakan, iiyak, kukunin ng nanay. Diba? Tapos sasabihin na habang inaalis yung anak, hindi kita bate, hindi kita bate. Tama? Pero maya-maya makikita mo, yung tao nagsabi na hindi kita bate, siya rin yung bata na nagpapadila ng ice cream sa umaway sa kanya. Diba? Isipin mo, bakit kaya ganon? Habang tumatanda tayo, mas nagiging mahirap sa atin ang magpatawad. Eh, hindi ka naman ganyan nung bata ka. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka ganyan nung bata ka. Tama po ba doon? Hindi, di ba? Bakit habang tumatanda tayo, nagiging mahirap tuloy sa atin ang magpatawad? Di ba? Kadalasan, yun nga eh. Nakakalimutan mo kung saan mo nilagay yung susi mo. Di ba? Nakakalimutan mo kung saan mo nailapag yung phone mo. Hindi mo alam kung nasan yung salamin mo. Tama po ba doon? Madalas yung mga bagay-bagay na yun, nakakalimutan natin. Pero yung nangyari sa'yo 10 years ago, yung nangyari sa'yo 5 years ago, tama po ba doon? Yung nangyari sa'yo 3 years ago, alam na alam mo pa. Alam na alam mo pa, di ba? Alala mo pa kung saan nangyari. Alam na alam mo kung saan niya sinabi, ano yung suot niya nung panahon na yon. Detalyado mo. Tama po ba doon? No, alam mo kung paano i-rehearse at ikwento na para bang kanina lang yon. Di ba? Totoo na yun eh. Maya-maya pag yung, kasi cellphone ko, kasi susi ko. Nakalimutan mo, kakalapag mo lang kanina. Pero yung ginawa sa'yo ng kumari mo, chinismis ka sa palengke. Di ba? Tama po ba doon? Di ba? Alala mo, tagal na nun ah. Yung sinabi sa'yo ng naka-opisina mo, ng ka-churchmate mo, na na-offend ka. Ang tagal na nun ah. Pero bakit alala mo pa, nare-rehearse mo ba at nagagawa mo pang ikwento? Pero matagal na siya. Diba? Now, tingnan po natin kung sinabi ito sa Matthew chapter 18, verse 21. Okay? Pag-aralan po natin ng forgiveness. Okay pa ba kayo? Ano, tapusin ko na to. Hindi na huminga yung katabi mo eh. Yeah? Sabi po dito, Matthew chapter 18, verse 21, Then Peter came to Jesus and asked, eto na. Ito, lagi ito nasasampulan ni Lord si Peter eh. Lord, how often should I forgive someone who sins against me? O, ilang beses ko patatawarin yung tao na nakasakit sa akin, nagkasala sa akin? 7 times? Si Peter po, disciple po siya ni Jesus eh, no? Lumapit siya kay Jesus na para bang naiintindihan niya yung forgiveness.
Okay? 7 times, akala niya yung magpatawad ng 7 beses ay sobra-sobra na. Kasi nga, meron tayong kasabihin, 1 is enough, 2 is too much, and 3 is dangerous. May 4 pa ba? May dangerous. Tama. Kaya para sa atin, yung magpatawad ka ng 7, napaka-gracious mo na noon. Tama po ba doon? Grabe na yun. Sabi niya, ilang beses ko pa siya patatawarin? 7 beses ba? How many times, Lord? Ibig sabihin, nililimit ni Peter ang forgiveness sa numbers. Tama ba? Na siguro hanggang 4 lang to. Ito. Nako, yung leader ko, yung katabi ko na to. Hanggang 2 lang to sa akin. Ha? Tapos wala na, magsulian na kami ng kandila pagkatapos niyan. Nakukuha pa natin to. Sabi ko, okay lang yan, patatawarin kita, pero wag mo ulitin. Hanggang 2 lang pala siya. Diba? So nililimit natin yung pagpapatawad sa numbers. Andiyan ba tayo? No, para kay Peter, siguro naman kapag nakapito na ako, pwede ko na siya wag pansinin. Siguro naman, Lord, kapag nakapito na ako, pwede ko na siyang i-unfriend. Di ba? Wala nga, nakakaisa pa lang, blinak mo na eh. Di ba? Nakuha pa natin to. Parang kay Peter, siguro naman kapag 7 na, tablahan na to, Lord. 7 na eh. Okay na yung 7, napakarami na nun. Tama po ba doon? Pero ang sagot po ni Jesus, okay, in Matthew chapter 9, 18 verse 22, yung sumunod sabi niya, no, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Ilan yon? Ano ibig sabihin po dito ni Jesus? Bilangin mo? Bilangin mo yung pagpapatawad? Hanggang makompute mo yon? Ibig sabihin, nagkamali lang ng tingin sa'yo. 1. Diba? Hindi ka lang nakapag-leg sa post. 2. Ganun ba yan? Hindi po yun. Ang ibig sabihin lang ni Jesus, never stop forgiving people. Huwag mo nang bilangin. Huwag mong ilimit ang pagpapatawad sa bilang. Magpatawad at magpatawad at magpatawad ka. Kasi ganyan din yung pagpapatawad na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba doon? Okay pa po kayo? Okay po ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo. Okay? Okay pa siya? Yan. Sino po dito nagkamali na? Sino naman po dito nagkamali na at naulit mo uli? Oh, guilty tayo. Sino dito nagkamali ka at naulit mo uli at naulit mo uli? Oh, di ba? Lahat naman pala tayo rito eh. Di ba? Habag lang ng Diyos, di ba? Tama ba doon? Paulit-ulit nagkakamali tayo. Lahat tayo dito nakaka-relate. Kaya in Matthew chapter 6 verse 14 to 15, ang sabi po rito, if you forgive those who sin against you, sabi ni Jesus sa Sermon on the Mount to, your heavenly Father will forgive you. Grabe to Grabe itong passage na to. But, if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Ibig sabihin, Pastor, hindi pa tayo pinapatawad ng Diyos? Akala ba pinatawad na tayo nung kay Kristo? Ito po ang ibig sabihin niyan. Para kay Lord, forgiven people, forgive people. Ang taong pinatawad ng Diyos ay yung taong nagpapatawad. Kung talagang pinatawad ka na, di ba? Tingnan niyo po ito. Ang totoong Kristiyano, kapag mayroong unforgiveness siya, may conflict yan sa kalooban niya. Mayroong conflict, hindi yan matahimik. Tama po, hindi siya okay na may ganun siyang bigat. Nagkakaroon ng conflict sa loob. Kasi bakit? Yun nga forgiven people, forgive people. Alam mo na hindi na dapat yun yung laman ng puso mo eh. Bagamat alam mo na saktan ka, pero hindi ka nararapat, hindi mo deserve yung bagay na yon. Kaya nga kahit hindi sila humingi ng tawad, nag-forgive ka eh. Tama po ba doon? Sa taong pinatawad ng Diyos at yung totoong nakaranas ng forgiveness, Lord, siya yung tao na kaya rin mag-forgive because you cannot give what you don't
have. Kaya kung nagkaroon ka ng pagpapatawad, nangangahulugan lang na kaya mong magbigay din ng kapatawaran para sa iba. Para pong humihina yung amen po ninyo. Ano, naiisip mo na siya? Mukhang naiisip mo na. Diba? Sino po dito nakaranas po ng kapatawaran ng Panginoon? Diba? Sobrang sarap sa pakiramdam, sobrang gaang sa kalooban. Kaya nga tayo nakakaawit, kaya tayo nakakalapit sa presensya ng Lord kasi alam natin pinatawad po tayo. Ganito ang nagagawa po ng forgiveness. Ganito po. Amin po ba doon? Ramdam natin yung saya, ramdam natin yung kalayaan. Oh, nararamdaman natin yung kalayaan. Amin po doon. Sabi po, no, sa isang nabasa ko, tingnan ko yung forgiveness. Yung forgiveness daw, okay? Kapag daw withhold daw natin ito sa ibang tao, no? At hindi natin ito ibinibigay, tulad na sinabi po ni Jesus kanina, no? Yung sorry natin, baliwala yan. Kasi inaasahan ng Panginoon na pinatawad kita eh. Pinatawad kita. Kaya patawarin mo rin sila. Patawarin mo rin sila. Ganon din yung dapat gawin po natin sa kanila. Tingnan ko, unforgiveness refers to the unwillingness or inability to forgive someone for a doing wrong or perceived offense. It is a state of holding onto feelings of resentment, anger, or bitterness toward another person rather than releasing those emotions through forgiveness. Ibig sabihin, kapag may unforgiveness ka raw, ito din yung ino-hold mo yung offense, no? At kung bakit yung tampo naging galit, yung tampo naging sama ng loob, naging galit, naging puot, at gusto mo nang maghiganti at nag-iisip ka na ng pangit sa ibang tao. Bakit? Kasi hindi mo siya ma-release. Hindi mo siya ma-let go. Hinahayaan mo lang siya na nandyan, pero hindi mo alam na ang unforgiveness, nag-uugat yan. Kapag hindi mo yan na-deal kahit tampo lang yan, sisirain niya ng relasyon mo sa ibang tao. Merong side effect ang unforgiveness. Ang negative effects po nito. Ang sabi doon, unforgiveness can have emotional, psychological, spiritual, and even physical consequences, as it may prevent healing and lead to ongoing distress or conflict. Ganito pala nagagawa ng unforgiveness. Meron siyang epekto sa emosyon. Diba? Mabigat naman talaga sa kalooban eh. Meron siyang epekto sa isipan. Kapag naalala mo siya, grabe, bumababa ka agad yung galit. Bira yun ah. Wala talaga yun. Sama loob ko talaga dyan. Yung unforgiveness, may epekto sa kalooban, merong epekto sa isipan, may epekto sa spiritual, kasi nga, paano ka naman lalapit kay Lord? Alam mo, bigat-bigat punong-puno ng galit at may physical consequences daw po ito. Now, with unforgiveness, time does not heal. Tandaan po natin yan. Pagdating sa pagpapatawad, hindi yan kayang gamutin ng oras. Kahit gaano pa katagal yan, kapag hindi natin dinil yan, hindi pa rin yan magagamot. Hindi pa rin yan magiging ayos. Kahit sabihin mong binabaliwala mo, pero kapag naisip mo, nakita mo yung tao, babalik yan. Totoo yun. Diba? Sasama na naman loob mo. Kasi bakit? May tama yan sa mental natin, sa emosyon natin, maging sa physical po natin, pinapahina po nito. Amin po ba doon? Kapag may unforgiveness ka, para bang merong kang buhat na weights. Ibig sabihin, for example, kapag binuhat mo itong mga gitarang ito, pa isa-isa, ito, binigay sa iyo ng pamilya mo, binuhat mo, di ba? Buhatin natin. Pwede ba to? Tapos binuhat mo pa to. Ang bigat na. Binuhat mo. Na-open ka doon, may problem kayo sa pamilya, may problem ka sa opisina, tapos nag-church ka pa, tinisod-tisod ka pa. Biruin mo yung kung gaano kamiserable yun.
Tama po ba doon? Ang bigat-bigat na ng may problema ka. Yun nga po eh. Yung unforgiveness, yung pag-harbor mo ng offense, look at this, yung pag-harbor mo ng offense, para kang buhat ng ano niyan, ng weights dyan. Oh, kaya tingnan mo, hindi ka, galit ka pagdating sa bahay, galit ka pagdating sa workplace mo, galit ka pa rin pagdating ka sa church, hindi ka maintindihan ng mga tao. Kasi hinarbor mo lahat eh. Eh, bit mo yan. Tama? At habang tumatagal, hanggang hawak-hawak mo pa siya, mas lalo yan nagiging pahirap sa'yo. Tama pa ba doon? Mas lalo nagiging pahirap yan. Biruin mo, bitbitin mo yan ng ilang oras, di ka tatagal. Eh yung bitbitin mo pa yan ng ilang taon, mas matindi na. At marami, may mga nandito ngayon, ilang taon na yan, bitbit mo pa rin. Hallelujah. Parang wala na po kayo. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Kaya nga, bibit-bitin mo pa yan. Hindi mo na makikita yung ganda ng buhay. Hindi mo na ma-enjoy yung bawat regalong ibinibigay sa iyo ng Diyos para sa iyo bawat araw, sumpa. Yung banggan, kailan ba matatapos to? Eh bakit? Merong unforgiveness eh. Hinarbor mo yung offense. At naging pabigat na siya ng sobra. Sa taong may mga dinadala, alam niyo po isa sa pinakasay niyan, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang. Magagalitin. Oo. Diba? Nagiging mainitin yung ulo. Tama? Kasi puno na eh. Diba? Kuwari, hindi mo mapatawad yung asawa. Pag nakita mo yung asawa mo, hindi lang niya lang na-shoot sa bulslo yung pinag-ubaran. Ganun ka kagad o. Diyan malagay na sapatos. Medyos mo na lang, hindi mo maisot sa... Nakuha po na to. Nakuha natin to. Kapag nag-CR ka, pag hindi mo naisot lahat yan, yari ka na. Pag nakita yan ng misis mo. Ikaw lang ba umiihi dito? Totoo. Kasi bakit? Binilang niya lahat ng patak mo dun eh. Araw-araw ba siya nagtsagang kaka-spray? Ano ba tayo? Kaya kapag nakikita ka, wala ka pa namang ginagawa, kahit nagkakape ka. Damuhong to, naghuhugas ng pinggan, di ba? Damuhong to. Naku, walang silbit. Totoo po yan. Laging mainitin ng ulo. At matindi po yan, nila pala palaway yan. Oh, nagiging palaway. Kasi nga, punong-puno na eh. Hallelujah, diyan ba tayo? Palaaway, lahat binibigyan mo ng meaning. Di ba? Yung parang na ganun ka lang minsan sa asawa mo. Ano titingtingin mo? Totoo, natingnan mo lang naman siya, di ba? Ganun po yan, natitingin. Tapos pag nangiti ka nun, tatawa-tawa ka pa dyan, matawa ka lang ako, tatawa-tawa ka pa dyan. Eh pag nakita pa yung anak mo, isa ka pa! Kala mo na lang, lagi na lang lahat na lang inaaway. Meron ba kayong kilalang ganon? O kayo yun? Di ba? Yung parang, kakababa mo lang eh, kakaano mo lang. Sabi, ba't ganyan mukha mo? May problema ba? Lagi na lang merong meaning. Mainitin ang ulo, palaaway, lahat na lang para bang patungkol sa kanya. Ay kasi hinarbor lahat eh. Alam niyo kung bakit? Grabe po yun. Grabe po yun. Andiyan ba tayo? No? Kaya, according sa medical research about forgiveness, okay, about forgiveness, yung benefits po niyan, okay, sabi, a number of scientific studies indicate that forgiveness can have powerful mental and physical benefits. Ayun naman pala, oh. Sino po dito gusto maging okay? Yan. Including lowered of heart attack. Yan. Sa mga may sakit sa puso. Di ba? Kung ayaw mo pang ma-meet si Lord, magpatawad ka. Di ba? Sabi niya, improve cholesterol levels. Aba, matindi pala. According sa pag-aaral po ito, ha?
Yung cholesterol mo bumababa, gumaganda. And blood pressure. Diba? Ang ganda raw. Better sleep. Matindi yun. Reduce pain. And enhance mental health. Okay? Sabi mo sa atin mo, gusto mo pang mabuhay ng mahaba? Yan. Magpatawad. Magpatawad. Diba? Hallelujah ba tayo? Now, ilang bagay lang po ang gusto kong ibigay po sa inyo when we talk about forgiveness. Alam niyo, maraming beses na po natin na-discuss to eh. Pero alam niyo po, kapag nag-aaral ako, palaging merong bago si Lord. Amin po ba doon? No? Forgiveness what? Forgiveness sets you free. Okay. Ang lahat po ng gusto lumaya, magsabi po ng amen. Yeah. Forgiveness means freedom. It means freedom. Lahat tayo ay nasaktan na. We live in a fallen and broken world. Lahat tayo ay imperfect. Kaya nga kapag may kasama kang ibang tao, imperfect din yan. Sa bahay, imperfect people yan. Sa office mo, imperfect people yan. Sa church, imperfect people yan. Lahat po tayo rito, imperfect. Are we getting this? No? Ano ba tayo? Kaya, kung lahat tayo ay imperfect, napapalibutan ka ng mga imperfect na tao, ibig sabihin, hindi talaga maiiwasan na kung minsan ay magkaroon ng tampuhan. Totoo po yun. Nagkakaroon ng pagtatalo. Kasi nga imperfect eh. Tama ba doon? No? May nagkakagalit. Tama ba doon? Kasi nga imperfect po lahat po tayo. At kapag may nakasakit sa atin, madalas, eto na po yung nangyayari. Dito na tayo nag-i-struggle. Di ba sabi ni Jesus, offenses will always come. Kapag nasaktan na tayo ng mga imperfect people, ang nagiging problema, nag-i-struggle na tayo when it comes sa forgiveness. Nahihirapan na po tayong mag-let go. No? Naglalagay ka na ng listahan ng mga taong nakasakit sa'yo. Sino po dito meron kang listahan? Hindi literal na listahan. Listahan sa isipan. Meron po ba dito mga listahan sa isipan? Andiyan ba tayo? No? Yung itong taong ito, itong kumaring ito, wala ka na ngayon sa akin. Tinismis mo ko. Oh, yan. Itong kapitbahay ko na ito, umagang-umaga, kung magpatugtog, pinapasayo yung kalsada namin. Oh, wala ka na sa akin pansit at Shanghai, pagpasko. Totoo. Itong kaopisina to, ang bihira to, pinalitan yung password ng Wi-Fi. Wala ka na sa akin, hindi na kita papansinin. Diba? Itong leader ko, dinaanan ako, hindi man lang ako pinansin. Paano kung ihing-ihi na talaga? Wala ka na rin sa akin. Sinson ka sa akin kapag nag-message ka. Ihing-ihi na eh. Nakuha po natin, tol. Lahat may listahan. Eto. Wala to sa akin. Oo. Ito. Wala. Wala. Hindi kita papansinin. Ito. Naasar ako sa mga post niya. Iba-block kita. Totoo. Ang dami natin ginawang listahan. Nasaktan tayo, tapos pagdating sa forgiveness, ang hirap nating makarelease. Amin po ba doon? No? Andiyan ba tayo? No? Yung life group leader ko, okay naman. Yeah. Kaya lang masyadong mautos. Mag-crossfire daw kami, mag-life plus daw kami. Lahat na lang gusto, Gusto yata tumira ako sa church. Di ba? Wala ka na sa akin. Yun ang nagiging problem. Ang dami na po nating nireject na tao. Just imagine, kung palagi ka na lang nagtatanim ng sama ng loob. Kung palagi ka na lang nagtatanim ng galit sa mga tao na yung parang inisip mo kasi, bakit ka nagkakaganon? Kasi isa lang yan. Hindi sila pasok sa standard mo. Di ba? Kasi gusto mo lahat okay sa'yo. Yung standard na sinet mo, dapat pumasok sila din. Kasi kapag hindi, wala ka sa akin. Di ba? Yung asawa ko, nagkamali ako dito. Nung una lang pala mahusay, magaling. Hindi, totoo. Tapos yung nagkasama na kayo, wala na. Hindi nyo na nakita yung beauty ng relationship. Marami pong ganyan. Marami pong ganyan. Amin po ba doon? No? Yung bang meron kang hindi pinapansin, kahit napakalit na bagay lang, pinapalaki. Maliit na bagay lang, pinapalaki. Andiyan po tayo? Pag ganyan ka, kapatid, sabihin mo sa katabi, pag ganyan ka, wala kang magiging friends. Hindi totoo. Di ba?
Lahat na lang lahat na lang sa'yo, bawal magkamali. Kailangan lahat ng tao pasok sa standard mo. Mawawalan ka ng kaibigan kapag ganyan ka. Amin po ba doon? No? Meron kang hindi pinapansin, meron kang hindi iniiwasan, meron kang hindi tinitignan. Ang sakit niyan. Di ba? Pag ganun yan, tinitingin ka. Pag nakita mo yung kasama mo ng loob, mag-iiba ka ng rota. Ay, hindi na ako dyan dadansisit na yan. Baka magkasalubong pa kami. Sino po dito na-experience mo na yun? Di ba? Di ka, magbatian po tayo sa Panginoon. Ang tigas, mga ganun, bakit? Ayaw gumalaw, di ba? Kasi baka pag gumalaw ako, doon siya gumalaw. Magkasalubong pa kami. Ang hirap po nun. Ang hirap po nun. Lagi mo na lang siya bibit-bitin. Just imagine. Amin po, nakakaintindihan po tayo. No? Yung ayaw mo mag-stay sa bahay kasi hindi kayo okay ng family mo. Ayaw mo umatin sa church kasi nagtatampa ka sa leader mo. Ayaw mo mamansin sa office kasi nakasal ka sa opisina mo. Ano ba mangyayari sa buhay mo kapag ganyan ka? Amin po ba doon? Alam niyo po ba, ang unforgiveness is like a dirty swamp. When you say dirty swamp, nakakita ka na ba ng ilog na punong-puno ng basura? Hindi ko yata naisin yung picture. No? Dati dyan, sa may kawayan, napakabaho. Punong-puno yan dati ng basura. Ngayon, medyo ano na po Pero inabutan ko yan dati. Napakabaho, punong-puno ng basura. Ganon yung pag-harbor ng offense. Para kang ilog na punong-puno ng basura. Ang baho, umaamoy, umaalingasaw. Andiyan ba tayo? No, ang dumi. Biruin mo, lahat siya nandiyan sa loob mo. Yung mga basura na yan, ano ibig sabihin? Kung ganyang kabaho yan, kung ganyang karumi yan, at umaalingasaw yan, kailangan madrain yan. Kasi bakit? Punong-puno na ng basura Kailangan siyang madrain. Kailangan lumabas siya. And forgive. Because forgiveness means freedom. Kailangan kang lumaya. Kailangan mo siyang i-let go. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 5, ano ba sabi doon? Love keeps no records of wrong. Diba? Hindi naman ibig sabihin kalimutan mo yung kailangan mong kalimutan yung nagawa. Hindi na mawawala yon. Pero wag mo siyang ilagay na listahan na kapag naalala mo siya, ay sumasama pa rin yung pakiramdam mo, yung loob mo. Amen? No? Now, balikan po natin. No? Itong story po ni Jesus at ni Peter. In Matthew chapter 18, verse 21 to 22, after po nun, nagkwento si Jesus. Eto, grabe. Ang galing. Ako pag nag-aaral talaga ako ng Bible, sabi ko, grabe talaga tong si Jesus kapag meron siyang tinatama, nagtuturo siya. Grabe yung wisdom. So ngayon, sabi ni Peter, para bang naiintindihan niya yung forgiveness? So 7, okay na siguro yon. And then sumagot si Jesus, hindi. Never stop forgiving people. And then biglang pasok agad si Jesus ng kwento. Ito yung kwento ni Jesus. Ito, tingnan niyo po. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 7 ulit na 7. Okay, ibig sabihin, huwag mo nang bilangin. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari, nang hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Okay, yung mga alipin ng hari may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyong-milyong piso. Grabe to. So malaki yung pagkakautang ng alipin sa kanyang hari. Dahil sa siya'y walang maibayad. Ibig sabihin, wala siyang kapasidad Itong alipin. Hindi dahil sa ayaw niya magbayad. Ibig sabihin, wala talaga siyang maibayad. Amin po ba doon? Dahil sa wala siyang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Kasi pinagbibili po dati sila bilang alipin ulit Pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Ano ginawa ng alipin? Lumuhod ang taong ito sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo kami ng panahon at babayaran ko po sa inyo ang lahat.
Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Pinalaya. Ngunit, pagkalipas roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang, na ilang daang piso sa kanya. Siya, humingi siya ng tawad, pinatawad siya ng hari sa milyon-milyon. So yung malaya na siya, nakasalubong niya yung katulad niyang kamanggagawa. And then, ang utang lang sa kanya ay daan lang. Ano ginawa niya? Sinunggaban niya ito sa leeg. Sabay sigaw, magbayad ka na ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang iba pang mga tauhan ng hari nang malamang iyon. Sabi, bakit ganun? Diba ito yung taong pinatawad ng hari? Bakit niya nagawa yun sa ibang daan lang naman utang sa kanya eh. Diba? Parang ba't ganun? So napabagabag sila. Tingnan niyo po ito sabi hanggang sa makabayad. Sabi labis ang nagdaramdam ng hari at mabayaran. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Ang sabi, napakasama mo. Hindi napakasama mo. Sabi niya, napakasama mo! Exclamation yun. Napakasama mo! Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinibilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Grabe yun. Anong ibig sabihin? Simple lang. Sino po dito hindi lang milyon ng utang mo sa Lord, atraso mo kay Lord? Wow. Hanggang ngayon nga eh. Nagkakasala pa rin tayo eh. Tama? Gaano kalaki yung pagpapatawad na ibinigay ng Diyos sa atin? Sabi ng Diyos, pinatawad nga kita eh. Nung lumapit ka sa akin, nag-ask ka ng forgiveness, pinatawad kita. Sinabi ko pa sa'yo na hindi ko na uungkatin lahat ng pagkakamalit kasalanan mo. Pinatawad kita. Nahabag ako sa'yo. Pero bakit ganon? Yung kapatid mo, yung magulang mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung ka-churchmate mo, yung leader mo, bakit hindi mo sila mapatawad? Gayong pinatawad kita ng sobra-sobra. Nakuha po natin ito. Ibig sabihin tayo yun kasi wala tayong kapasidad na bayaran lahat ng utang natin na pagkakasalat at atraso sa Diyos. Wala tayong kapasidad. Pero alam mo, dahil sa habag, biyaya ng Diyos, pinatawad po tayo. Kaya nga napaka-consistent ng Bible. Magpatawad ka tulad ng pagpapatawad sa'yo ng Diyos. Magpatawad ka tulad ng pagpapatawad sa'yo ng Panginoon. Bakit? Kasi sobrang laki ng pagpapatawad na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya itong alipin na ito, sabi niya, nung nakita niya yung mitra sa kanya, ito ngayon, sa iyo gaganti, sinunggaban niya raw sa leg eh. Hindi siya naawa, hindi siya nahabag. Nakuha po natin to. Ibig sabihin, hindi pala galit ang inaasahan sa atin ng Diyos para sa iba, kundi habag. Amen. Sabi sa hindi ka man napakasama mo. Pinatawad kita. Tapos yung taong nakasakit sa'yo, ilang taon na, 10 taon na, 5 taon na, 3 taon na.
gusto mo pa rin pagbayarin. Hindi mo pa rin mapatawad. Hallelujah. Diyan ba tayo? May na tayo? Diyan ba tayo? Kasi sa ating mga anak ng Lord, ulitin ko nasasaktan tayo. Pero hindi tayo sanay mamuhay sa sama ng loob. Dito po ako magtatapos sa inyo. Tama po ba doon? Kasi alam natin na, Lord, pinatawad mo rin ako. Sino ba naman ako para hindi magpatawad sa iba? Sa dami ng atraso ko sa iyo, sa dami ng kasalanan ko sa iyo, Lord, pinatawad mo ko. Sino ba naman ako para hindi patawarin ng magulang ko, para hindi patawarin yung asawa ko, para hindi patawarin yung ka-churchmate ko, yung leader ko? Sino ba naman ako? Kaya sabi ko, ginawa ko sa iyo, pinatawad ka. Hindi ba dapat, sabi ng hari, hindi ba dapat, ganon din ang gawin mo sa iba? Ganyan dapat yung makita sa atin. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Hindi natin, hanggat maaari sa atin po, hindi tayo sanay doon. Inaayos natin kapag may problema tayo. Hindi tayo okay. Amen. Hindi tayo sanay na dinadala yon. Tama po ba doon? Pero ang tanong, paano kung kinakaya mo? Kung sa mga anak ng Diyos, nagkakaroon ng conflict, hindi ka masaya na hindi kayo okay ng family mo, hindi kayo masaya na hindi kayo okay ng ka-life group mo, hindi ka masaya. Lord, ayusin mo po ito. Tulungan mo po ako, Panginoon, na magpatawad. Lord, hindi ko po kaya. Pero alam ko, Lord God, I can do all things through Christ who strengthen me. Lord, ayoko po ng ganito. May conflict at nagpapaayos tayo sa Panginoon. Ngayon ang tanong, paano pag kinakaya mo? Ang tanong, anak ka kaya ng Diyos? Kaya sabi kanina dyan, patawarin mo siya, pinatawad kita eh. Pastor, hindi mo alam sinasabi. Oo, hindi ko alam sinasabi. Pero ang pagpapatawad, it's not for them, it's for you. Are we getting this? It's not for them. Hindi naman, come on. Hindi naman pinapaliit ng unforgiveness yung atraso sa'yo eh. Hindi pinapababaw ng, hindi minimize ng forgiveness yung atraso, yung kasalanan ginawa sa'yo ng ibang tao. Hindi pinapalit. Hindi ibig sabihin kapag nag-forgive ka, parang inisip mo lang, ganun na lang ba kababaw yun? Sinabi ba kapag nagpatawad ka, pinapababaw? Sinabi ba kapag nagpatawad ka, nagbe-benefit ito sa tao na kasakit sa'yo? Hindi. It's not for them, it's for you. It's for you. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Ang hirap noon. Ang bigat-bigat ng loob mo, ang sama-sama ng loob mo, tas nakakayanan mo. Anong mangyayari niyan kapag nakikita mo yung mga tao, pagkukunwari na lang palagi? Tama ba? Pero ikaw, hindi ka pa rin malaya, hindi ka pa rin masaya. Kasi bakit? Uuwi ka eh. Nakapag-church ka pero sama pa rin loob mo sa magulang mo eh. Sa asawa mo, uuwi ka eh. Tama po ba doon? I mean, bakit mo na kinakaya yung ganyan? Sabi sa isang quotation, hating someone is drinking poison and expecting the other person die from it. Ang unforgiveness daw, sabi diyan, yung patulad daw nito ng pag-inom mo ng lason at umaasa ka yung taong nakasakit sa iyo, siya ang bubula ang bibig at mamamatay. But in fact, ikaw yung uminom. Iniisip mo, once na hinold mo yung offense na yon,
at hindi ka nagpatawad, ito naman yan eh. Ito yung practical yan. Kasi iniisip mo kapag ka hinold mo yon, sa iyong palagay, nakakaganti ka. Sa ganung paraan. Tama? Kapag hindi ka nagpatawad, iniisip mo na, nakakaganti ako sa kanya. Hindi ko ibibigay ito. Pero yun niya eh, para ka daw uminom ng lason, tapos inihintay mo na bumula yung bibig ng tao nakasakit sa'yo. Gayong ikaw naman talaga, yung nagpapakamatay. Kasi inisip mo, pag pinatawad ko siya, di nakalaya siya. Hindi siyang nakalaya, ikaw ang nakalaya. Hindi siya, ikaw yung nakalaya. Because forgiveness means freedom. Forgiveness sets you free. Pinapalaya ka nito. Hanggang kailan ka hanggang kailan yan? Hanggang kailan mo yan bibit-bitin? Ayaw mo bang dumating sa punto, kapag nakita mo yung pamilya, masasabi mo, Lord, salamat po, binigyan mo ako ng pamilya. Pag nakita mo yung Lord, kahit ganito to, Panginoon, mamahalin ko siya alang-alang sa'yo. Amen? Ang unforgiveness daw, para daw siyang crack. Nakakita ka na ba ng crack sa pader? Pag nakakita ka ng crack sa pader, ibig sabihin, pag umulan, tumatagos yan. Tatagos yan. At kapag nagkaroon ng crack, ibig sabihin nagkakaroon ng open. At kapag nagkaroon ng open, magiging doorway yon ng kaaway para i-torment ka. Mentally, emotionally, spiritually, physically, nagsasuffer ka. Nagka-crack eh. Di meron ng kaaway. O, nag-worship ka. Tapos na, pinaalala sa'yo yung ng Lord yung yung taong nakasakit sa'yo. Galing ka ng church, nakita mo asawa mo. Parang wala nangyari. Parang hindi galing sa simbahan, di ba? May ganun kayo, may kakala ba kayo no? Parang hindi nagsimba. Bakit? Ayaw. Pit-pit pa rin eh. Andun pa rin. Pagpasok sa trabaho, nakita na naman yung taong nagpalit ng password ng wifi. Bahala ka dyan. Grabe yun. Grabe. Tinotorment ka ng demonyo. Kinakawawa ka. Amen? Kaya maraming Kristiyano po eh. Ayaw nang umaten, ayaw nang maglingkod. Kasi matapos masaktan, matapos ma-offend, hindi magawa makapagpatawad, hindi na makamove on. Ang forgiveness, yung na ko sa Greek, ang ibig sabihin ng forgiveness ay yung apimi. Ano ibig sabihin ng apimi? Which means, kahit isearch ito, apimi, which means to let go. To release. To release. Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na yan. Let go. Diba sabi niya, let go and let God. O balik rin natin, let God and let's go. Let's move on. Tama, mali? Come on. Diba minsan yung let go and let God. Pero mas okay din yung let God and let's go. Let's move on. Tapos na eh. Hayaan mo si Lord mag-deal sa tao na yon. Basta ang mahalaga, malaya ka na. Move on na. Move on na. Hindi tayo nagsasama-sama, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos para lang sa intellectual knowledge. Tama ba doon? Yung malaman mo na hindi ka okay, may dinadala ka, isang bagay na maganda yon kasi nakita mo may sakit ka, may point, meron kang hurt. Pero sana dumating ka sa punto na hindi ako okay, Lord. Kaya gusto kong lumapit sa'yo. Kasi maraming mga tao, hindi sila pumupunta sa punto na kailangan nila ng tulong ng Diyos. Nandun lang sila na hindi ako okay, may problema ako, ang bigat-bigat ng pinagdadaanan ko. And so what? Ang sama ng loob ko. And so what? Kailangan pumunta ka sa punto na hindi ako okay. Lord, kailangan ko ng tulong mo. Bigyan mo ko ng lakas, ng tapang, para magpatawad.
Amen? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Alam niyo po, kaya minsan, inisip ko, bakit kaya maraming mga tao sa loob ng simbahan, kahit umaawit, tataas ang kamay, hindi maka-breakthrough. Diba? Hindi maka-breakthrough. Ewan ko kung naranasan. Sino dito, ang sarap maranasan ng breakthrough. Pag naranasan yung breakthrough, parang grabe, sarap. Sarap mag-church. Wow, wow. Kasi nagbe-breakthrough ka. Pero may mga tao sa loob ng simbahan, uupo, kumakanta, nag-worship. Pero hindi maka-breakthrough eh. I mean, parang nakasanayan na lang siguro mag-church. Pero hindi nagbe-breakthrough. You know why? Ayaw mong ipadil eh. Ang tao, sabi sa Bible, nakatingin sa panlabas. Pagpasok mo rito, nakatingin si Lord sa heart mo. Kaya hindi ka maka-breakthrough. Bakit? Punong-puno ng basura. Punong-puno ng andumi. Andumi. Hinahayaan mo lang na hindi ka okay. Andiyan, natututo ba tayo? Kaya napakahalaga na i-let go po natin yan. No? I-let go po natin yan. Makapag-breakthrough po tayo. No? Malaman po natin na ang forgiveness para po sa atin ito. No? Kasi pag meron kang dala-dala laging sama ng loob, palaging magulong isip. No? Ito pala yung dahilan kung bakit hindi natin maranasan si Lord. Tama? Again, forgiven people, forgive people. And dito po ako. Forgiveness restores broken relationships. Forgiveness restores broken relationships. Forgiveness is a healing agent in relationships. Ano ibig sabihin to? Siya yung healing agent. Nagiging bridge siya. Yung, kuwari, nagkaroon ng pagtatalo. Di ba? Kapag may forgiveness, nagkakaroon ng bridge, tapos nagkakaroon ng restoration. Nagkakaroon uli ng daan. Diba yung kahit malayo yung dalawang lugar, kapag nagkaroon ng bridge, magkakaroon ng connection ulit. Kasi may bridge eh. Ang forgiveness, tulad siya ng bridge. Nare-restore niya yung nasirang relasyon. Sabi, may lamat na. Sa mata ng mundo, yung may lamat na, yan talaga gamit na gamit nila yan. Diba? The damage has been done. Talaga yon. Pero ako naniniwala ko sa pag-ibig ni Kristo. Diba? Nagagawa uli natin magmahal at magtiwala. Totoo po yun. Kasi yun ang naranasan natin eh. Kung sabihin sa atin ni Lord, kung sabihin ko sa'yo, may lamat din. Yung sabihin ko sa'yo, the damage has been done. Yari na tayo. Tama? Lugi tayo ron. Kaya nga sabi dito sa atin, yung forgiveness, nire-restore nito yung broken relationships. No? Hindi maiiwasan sa tahanan, sa simbahan, sa workplace, may sigalot, may pagtatalo. Pero kapag marunong tayo magpatawad, kahit merong mga nasaktan, nare-restore. Nare-restore. Amen? No? Alam niyo po bang forgiveness na prevent niya maging yung division sa loob ng family, yung division sa loob ng church, division sa loob ng company, nagpe-prevent ng forgiveness. Ang sabi sa Bible, in Proverbs chapter 17, verse 9, love prospers when a fault is forgiven. But dwelling on it separates close friends. Diba? Sabi niya, love prospers. Ang ganda ng samahan kapag ka ang sentro ay pag-ibig. Sabi niya, but dwelling on it, sa mga pagkakamali, kung dyan na lang tayo yung bang magkukwentahan na lang tayo ng mali. Di ba? Sabi niya, but dwelling on it separates close friends. Kung patuloy na lang natin babalikan, magiging highlight, yung mga mali natin sa isa't isa, wala na, hindi na talaga tayo magiging magkaibigan. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo, nagagawang i-restore kahit yung mga broken relationships. Amen? Amen. Diba? Kapag meron taong nakasakit sa'yo, nagsinungaling sa'yo, may pagnanakaw na ginawa sa'yo, o sabihin natin legitimate, na-abuse ka, na molested ka. Diba?
legitimate yung pain. Pero it's not worth it naman talaga na dalhin. Kahit sobrang legitimate, hindi kasi maganda na dalhin mo siya sa mahabang panahon. Ikaw rin ang talo eh. Kahit legitimate yung pain, ikaw rin ang talo. Ulitin ko forgiveness, it's not for them. It's for you. Hindi niya pinapababaw, hindi niya pinapaliit yung atraso. Sa halip, ang ginagawa mo, pinapalaya mo ang sarili mo. The goal of forgiveness is to drain the dirty swamp out of you. Is to drain the dirty swamp out of you. Ang forgiveness, pag nagpatawad ka, lahat ng basura, lahat ng dumi, baho, maitim, umaalingasaw. Kapag nagpatawad ka, napaplas yan. Yung puso mo namilinis. Ang sarap mag-worship kay Lord kapag ganun. Amen. Amen. Now, paano naman kung tayo po yung nakasakit? Tayo yung nakaargabyan. Sino po din nakasakit ka? Tayo nakaargabyado. Ano gagawin natin? Siyempre punta tayo sa sinabi po ni Jesus. Sa Bible po tayo. Ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 23-24, So then, if you are presenting a gift before the altar, and suddenly, you remember a quarrel you have with a fellow believer, leave your gift there in front of the altar and go at once to apologize to the one who is offended. Then, after you have reconciled, come to the altar and present gift. Grabe to. Nakuha po natin to. No? Kuwari nandito ka, gusto mo magpasalamat kay Lord. Gusto mo maghandog ng papuri kay Lord. And then suddenly, naalala mo, nasaktan mo si ganito. Na-offend mo si ganito. May nasabi kang hindi ganito sa ka-life group mo, sa leader mo. Sabi ng Diyos dyan, iwan mo yung handog mo. Alam mo, kapag pinag-aral, haba lang tayo eh. Ang background kasi dyan, malayo talaga yung templo sa kanila, sa Samaria, sa Judea. Could you imagine, maglalakbay ka ng napakahaba, tapos pagdating doon, naalala mo, kailangan mong pang bumalik para makipag-ayos, para mag-sorry. At kapag okay na, nakapag-sorry ka na, babalik ka ulit. At sabi doon, sige, ihandog mo na yung offering mo. Kaya nga, ano ibig sabihin? Kailangan niyo pumakuha to. Ano ibig sabihin nito? Mahalaga kay Lord yung pag-awit mo. Mahalaga kay Lord yung pagbibigay mo. Mahalaga kay Lord yung paglilingkod mo. But you know what? Mas mahalaga kay Lord yung maayos na relasyon mo sa iba. Kasi yung fixing relationship is part of our worship. Para dyan. Intindihin mo yan. Tinitingnan ng Diyos yung maayos na relasyon ay bahagi ito ng iyong pagsamba. At hindi yung binabaliwala ng Diyos. Hindi nais ng Panginoon na nandito tayo sa loob, hindi tayo okay. May kasamaan ka ng loob sa ibang tao, sa katabi mo, saan man na nandito. And then gusto mo mag-worship kay Lord, hindi ka talaga pala breakthrough. Kasi God will never contradict His word. Amen. Sabi niya, iwan mo. Nakaiwan mo. Hindi ko sinabi na hindi ko kukunin yung offering mo. Iwan mo. Okay, pag-ayos ka muna. Huwag muna ngayon, di pa ako tapos. Okay, wala muna tatayo. Okay? Baka may tumayo po sa inyo eh. Di pa ako tapos. Itapusin mo naman natin ng message, okay? Okay? Tapos, pagkatapos na, pag naano na kayo, nakahingi ka, sorry. Sensya ka na. Kung may nasabi ako sa iyo maganda, naisip ako sa iyo na hindi maganda, hiningi ko ng tawad sa iyo. Kasi misa kahit yung pangit na pag-iisip, hiningi ng tawad. No? Sorry. And then tapos pagdating mo doon, yung offering mo, kinuha ni Lord. Wow! Yung worship mo, wow! Grabe! Napakamabango sa harap ng Lord. Bakit? Sabi niya, na, kasi ayoko lang na kumakanta ka sa akin, hindi kayo okay ng ka-churchmate mo eh. Gusto ko pag naghandog ka, maayos din yung relasyon mo sa iba. Kasi ang pag-aayos mo ng relasyon sa Kanya, pagsamba yun sa akin.
ipagsamba yun sa akin. Amen? Andiyan ba tayo? That's why mayroon lagi sinasabi ni nanay ito, forgiveness is the highest form of love. Kasi ito yung binigay sa atin ng Diyos eh. Kaya nga, kahit hindi tayo karapat-dapat, pinatawad tayo ng Diyos eh. Hindi mo naman kailangang maging karapat-dapat pa yung taong nakasakit sa iyo bago mo siya patawarin. Sabi ng Lord, magpatawad ka tulad ng pagpapatawad sa iyo. Hindi naman hinintay ni Lord na maging okay ka sa Kanya pinatawad eh. Tama? Yung matanggap mo yung pagpapatawad mula sa Panginoon. Ito yung magtutulak sa iyo. Magmo-motivate sa iyo na magpatawad din sa iba. Ito rin yung magtutulak sa iyo, kapatid, na iiwan mo yung offering mo, makikipag-ayos ka. Amen? Pwede ba tayong lahat? Ito mayo. Alam niyo po, sabi nga, sa pag-amin may paglaya. Ano ibig sabihin? Ano po gagawin natin? Kailangan aminin natin na hindi tayo okay. Aminin natin na nasaktan tayo. Kapag hindi mo inamin, hindi ka lalaya. Hindi ka i-bless ng Lord sa pagpipretend mo. Aminin mo na nasaktan ka at kailangan i-acknowledge mo rin na meron dito hindi kayo okay, na kailangan mo makipag-ayos. Tama? No. Hindi ka nandito para sunggaban yung kapatid mo at pagbayarin mo siya sa kanyang atraso. Hindi ka dinisenyo ng Diyos na mamuhi. Dinisenyo ka ng Diyos na magmahal. Hindi ka dinisenyo ng Lord para mapuno yung puso mo ng mga bulok na basura, maging mabaho, madumi, at mga ligasa. Nandito ka, umaharap ka sa Diyos, at nais mo na likain sa'yo ng Diyos ang sampusong dalisay, sampusong malinis. Kaya after this service, kung may naalala ka na nakasamaan mo ng loob, may nasabi kang hindi maganda, naisip mo na pangit sa Kanya, alam mo, gawin mo yon para sa'yo. Gawin mo yon para kay Lord. Nang sa gayon, kapag umarap ka sa dambana at altar ng Diyos, sabi niya, "Nak, tinatanggap ko yung offering mo." Tinatanggap ko yung offering. Kasi kahit ano pala gawin natin, kung wala pala sa atin yung kagustuhan magpatawad, magiging mahirap sa atin na maranasan ng Panginoon. Magiging mahirap. Kaya sa oras na to, ang mensahe sa'yo ng Panginoon, forgive. 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 Pwede ba tayo lahat ay kumikit? I-acknowledge lang natin yung pain, yung hurt na meron tayo. Sino yung mga nakasakit sa'yo? Sino yung mga taong nagbigay ng matindi at malalim na sugat sa'yo? Magulang mo ba? Asawa mo ba? Anak mo ba? Ka-church mate mo ba? Nandito ba siya? Sabi ng Panginoon, "Nak, patawarin mo siya." Magpatawad ka. Acknowledge your pain. Acknowledge your hurt. Isipin mo rin, sino rin yung tao na alam mong nakapagsabi ka sa kanya na hindi maganda. Naisipan mo siya ng pangit. At habang nakapikit ka, suddenly, pinaalala siya sa iyo ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, makipag-ayos ka. Bago ka magandong, makipag-ayos ka muna sa Kanya. At
Natutuwa ang Diyos sa paglilingkod mo, natutuwa ang Diyos sa pagbibigay mo, natutuwa ang Diyos sa pagdalo mo sa gawain niya. Pero sabi sa Bible ko, pag naalala mo bigla, yung isang kapatid mo, na alam mo na offend mo siya, iwan mo muna yung offering mo na, makipag-ayos ka sa kanya, saka ka bumalik sa akin. At maganda. Maybe some of you, it's hard for you to forgive. Nag-i-struggle ka sa forgiveness. Always remember in what the Bible says, Philippians 4:30, that you can do all things through Christ who strengthens you. Ask the Lord for the strength for you to forgive someone. Ask the Lord, Lord, hindi ko yata kaya, nahihiya po yata ako. Pero, tanda mo, kapag nag-forgive ka, yung mga basura, nawawash out, lumilinis. Gagaang uli yung pakiramdam mo. Makakaabante ka. Ask the Lord for the strength so that you can forgive someone. Hingin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng tapang, bigyan mo po ako ng lakas na patawarin po siya. Bigyan mo po ako ng tapang na makipag-ayos sa Kanya. Lord, gusto ko po, Panginoon, maranasan ka. Gusto ko po mag-breakthrough, Lord God, sa pagdala ko, Panginoon, sa gawain mo. Gusto ko po maranasan ka, mapuspos mo. Kaya, Lord, kung ano yung sinasabi mo, Panginoon, bigyan mo ako ng tapang, ng lakas ng loob para po magawa ko. And then release forgiveness. Release. Forgive. 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 Kung ikaw yung tao na sobrang tagal mo na dinala, binitbit yung sama ng loob, patawarin mo rin sarili mo. Kung naging malupit ka sa sarili mo, patawarin mo rin sarili mo. Alam niyo po, sa cross, kung saan ang Panginoon nakabayubaw ang kanyang dugo ang katawan. Yun po ay mensahe, hindi lang pagpunta natin sa langit. Ang dugo ang katawan ni Jesus sa krus ay mensahe ng Diyos na tayo po ay pinatawad. Gaano man karami at paulit-ulit na pagkakamalit, pagkakasala, ang pagpapatawad ng Diyos ay tulad ng tubig na tuloy-tuloy na dumadaloy upang linisin tayo sa ating karumihan. Gaano man karami, hindi binilang ng Diyos ang kasalanan mo para i-disqualify ka sa kingdom niya. Hindi. Patuloy siyang nagpapatawad sa iyo because God is so merciful. God is so gracious. And He loves us. He loves us. He loves you so much. Hindi gusto ng Lord na makita ka na hindi ka okay. Kaya dinidil ka ni Lord ngayon. And the Lord wants to heal your heart. To fix your relationships sa ibang tao. Gusto ng Lord na magkaroon ka ng maayos na relasyon sa mga tao sa paligid mo. Hindi yung magkaroon ka ng sariling mundo, kundi makita mo yung ganda ng relasyon. Forgive. Forgive. Whether it is legitimate, valid, forgive. 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 Sige po, manalangin tayo sa Panginoon. Dali natin sa Lord ang lahat ng bigat, lahat ng basura, ipasunog natin sa Panginoon ngayon. Open your heart to the Lord and the Lord wants to heal you. He wants to heal you. He wants to restore you. In the name of Jesus, release forgiveness. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord, for your word, oh God. Thank you, Lord, for the conviction, Lord God, na nagpo-convict sa heart namin ngayon. Thank you, Lord, dahil sumisignal, Lord, yung Holy Spirit sa amin na kailangan na naming lumaya. Hindi na namin kaya. Bigat na kami, Lord. Sa oras pong ito, tulungan niyo po kami, Panginoon. And Lord, once again, create us a clean heart, a pure heart, Lord God. A humble heart, a soft heart.
an obedient heart. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na marunong sumunod po sa iyo. Bigyan mo kami ng puso, Lord God, na malambot na puso. Kung sino yung tao na pinapakita sa iyo ng Panginoon ngayon, patawarin mo siya. Patawarin mo siya. Patawarin mo siya. At kung sino rin yung tao na pinapakita sa iyo ng Panginoon, alam mo may traso ka, hingi ka ng tawad. Hingi ka ng tawad. Patawarin mo. Humingi ka ng tawad at patatawarin ka. Lord, salamat. Huwag mong isipin, huwag mo nang maging katanungan, baka hindi kami maging okay, baka naman kung ano lang sabihin niya, baka naman galit pa rin siya sa akin kapag humingi ako. Hindi mo na hawak yun. Bigay mo yun sa Panginoon. Do your part and God will do His part. Forgiveness restore broken relationships. And forgiveness is the highest form of love. Hindi ka nandito para mag-church lang. Nandito ka kasi alam mo na iinkwentro mo ang Panginoon at may sasabihin sa iyo ang Panginoon at willing kang sumunod sa Panginoon. Nandito ka kasi alam mo na kailangan mo magpaayos sa harap ng Diyos. Nandito ka kasi alam mo na gusto mong maranasan ng Panginoon. Hindi lang para makapunta at magkaroon ng attendance. Nandito ka for you to experience God. For you to overflow. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Thank you so much. We love you so much, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Marami pong salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila, at pagsamba. Sa tanging pangalan mo, Panginoong Yesus.